Hollywood TV. Nagtatalo ang isip ni Chris kung ano ang dapat niyang gawin sa lasing na babae pagkatapos niya itong isakay sa kanyang kotse. Tinapik-tapik niya ang pisngi nito para magising ito, pero talagang bagsak ito. Nang lumakas ang buhos ng ulan, napilitan siyang buhayin na ang malakina ng kotse niya at umuwi sa townhouse niya. Bahala na, sa loob-loob niya. Kahit mabigat ang babae, walang hirap na nakarga niya ito papasok sa loob ng bahay. Dahil hindi naman ito kakasya sa sofa, kaya wala siyang choice kundi dalhin ito sa loob ng kanyang kwarto. Inihiga niya ito sa kama at tinitigan niya ito. Medyo mapusyaw ang ilaw sa loob ng bar, kaya hindi niya masyadong natitigan ang mukha nito kanina. Sa tulong ng liwanag ng ilaw, ay nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan nito ng malapitan. Yes, she was pretty. Halos perpekto ang mukha nito. Pero bakit kaya sinayang nito ang ganda nito sa pagiging lasengga? Problemado ba ito sa buhay kaya ito naglalasing? Pasan ba nito ang daigdig? Natatawa siya sa mga iniisip niya. Nag-concentrate na lang siya sa susunod niyang gawin. Hindi sinasadyang bumaba ang paningin niya sa nakalantad na mga hita nito. Bigla siyang napalunok at tila may pumintig sa pagitan ng kanyang mga hita. Damn those sexy and shapely legs. Long as the Nile, smooth as porcelain. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Saka iniiwas ang paningin sa mga hita ng babae. Nagmamadaling lumabas na siya sa kwarto niya. Nagtungo siya sa kusina at nagtimpla ng kape. Baka sakaling makatutulong ang matapang na kape para mahirmasmasan ito. Pagkatapos magtimpla ng kape ay bumalik siya sa kwarto niya. Umupo siya sa gilid ng kama. Saka niyugyug sa balikat ang babae. Miss, wake up! Miss! Umungol ito at dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Nakahinga siya ng maluwag nang magtagpo ang kanilang paningin. Hindi nangyari ang inaasahan niyang sisinghalan siya nito. Nakatitig lang ito sa kanya. Medyo namumungay pa rin ang mga mata. Iginawa ni kita ng kape para mabawasan kahit kakaunti ang kalasingan mo. Nauutal na sabi niya. Sapo nito ang noo at nagpilit na bumangon. Inalalayan niya ito sa pagbangon hanggang sa makasandal ito sa headboard ng kama. Humigop ka, sabi niya nang iabot dito ang paswelo ng kape. Tinanggap nito iyon at saka humigop ng ilang beses. Ubusin mo yan para mahimasmasan ka, sabi niya habang titig na titig pa rin sa mukha nito. Naging sunod-sunuran nito at hindi nagtagal ay naubos na nito ang kape. Kinuha niya ang paswelo at inilapag iyon sa bedside table. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Hindi nito sinagot ang tanong niya. Nasaan ako? Sa halip ay tanong nito. Dinala kita rito sa townhouse ko. Akala ko nawalan ka na ng malay kanina. Yun pala nakatulog ka na. Hindi ko alam kung saan kita dadalhin kaya naisip kong dito na lang muna. Where's my car? Nasa labas ng bar na pinanggalingan natin. Kinausap ko na yung guard doon. Sinabi kong bantayan ang kotse mo. Thanks for doing that. You're welcome. By the way, I'm Chris, and you are? Laila. Laila, ulit niya. What a nice name. Sumandal ulit ito sa headboard ng kama. Nasobrahan ka sa alak. Hindi ka dapat naglalasing ng todo, lalo pat may dala kang sasakyan. Mabuti na lang na hindi ka nag-drive pa uwi kanina. Umuulan kaya madulas ang daan. I'm a good driver. Really? Nakataas ang isang kilay na sabi na lang niya. Akmang tatayo na ito nang pigilan niya. Teka, saan ka pupunta? Naiihi ako. Okay. Inalalayan niya ito sa pagtayo. Sasamahan kita sa banyo. Paglabas nila ng kwarto niya ay itinuro niya ito ang banyo sa bandang kaliwa. Hihintayin kita sa living room, sabi niya. Okay. Nang lapitan siya ni Laila sa living room ilang minuto ang lumipas ay napansin niyang hindi pa rin tuwid ang paglalakad nito. Maupo ka muna, sabi niya. Gusto mo ba uli ng kape para tuluyang mawala ang kalisangan mo? No,
Gusto ko uli ng beer. Napailing siya. Mukha ka pa namang sosyal. Vodka then? May saka ba yan? I have, but no, hindi ka na pwedeng uminom dahil I'm going to pay kung magkano ang bili mo sa... Look, hindi yun sa ganun. Lasing ka na and I don't... Tumayo ito. No problem, ihatid mo na lang ako sa bar. Napatayo rin siya. Bakit? Gusto ko uli uminom, that's why. Napailing siya. Para siya nakikipag-usap sa paslit. Talaga bang laseng ka, Layla? Kinagawa mo lang ba parang tubig ang alak? Tumawa lang ito. So, ihahatid mo ba ako o hindi? Napabuga siya ng hangin. May problema ka ba kaya ka nagpapakalasing? Kamamatay lang naman ang mama ko, she said matter-of-factly. Oh, sorry for that. Kung namatayan ka ng ina, namatayan din ako ng asawa. Pero hindi ko nilunod ang sarili ko sa alak. I see. So, pareho pala tayong namatayan. Come on, let's have drink. Bumuntong hininga siya. Okay, let's have a drink. Pero kaunti lang at pagkatapos nun ihahatid na kita sa bahay niyo, okay? Deal! Naglabas siya ng isang bote ng Grey Goose at naglagay ng ice cube sa isang bowl. Maya-maya nagsimula na silang mag-inuman ni Layla. Hinay-hinay. Paalala niya rito nang makitang sunod-sunod ang pagtungga nito. Tumawa ito ng mahina. Wala bang music dyan? Tanong nito. Ano? Mas masarap pag-iinuman kapag may music, hindi ba? Teka sandali. Nagsalang siya ng isang slow rock CD. Ngumiti ito. Pwede na rin ang music, sabi nito nang pumain lang ang kanta. The only thing that looks good on me is you. Sinabayan pa nito ang lyrics. Tumayo ito at nagsimulang umindak ang malambot na katawan sa saliw ng tugtog na iyon. Natulala na lang si Chris habang nakamasid sa bawat kilos nito. Ang galing nitong sumayaw. Para itong isang professional dancer. Sayaw ka rin, Chris, sabi nito. No, hindi ako marunong. Nakakatawang sabi niya. You can just dance. Patuloy ito sa pag-indayog habang patuloy rin siya sa pagsabay ng kanta. Nagulat na lang siya nang lapitan siya nito at kumapit ang isang kamay nito sa kanyang balikat. Nagpaikot-ikot ito sa harap niya. Patuloy sa paggiling ang katawan. Napalunok siya. Naramdaman na niya matinding pag-iinit ng kanyang katawan. Nang ilapit nito ang mukha sa kanya, natigilan siya. Sa labis sa pagkabigla niya, ngumiti ito ng pagkatamis-tamis at saka umangat ang isang palad patungo sa kanyang pisngi. Napapitlag siya sa ginawa nito. Hey, why are you good so looking? Bulong nito. Nagulat siya pagdagli na natawa rin. Are you hitting on me? Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Parang hindi nito narinig ang sinabi niya. Lumiyad pa ito para ilapit ang mukha sa kanya. Kamukha mong yung boyfriend ko. Ha? Yumakap ito sa kanya, saka tumigil sa pagsasayaw. Or are you my Justin? Oy, teka. Oh honey, buhay ka. Namiss kita ng sobra. Teka miss, pilit niyang inilayo ang sarili sa babae. Pero para itong tuko kung makakapit sa kanya, itinulok pa niya ito ng bahagya palayo sa kanya. Alam niyang lasing na ito at napagkamalan lang siya nito na kung sino. Hindi ako si Justine, Layla. Ngunit nang aksidenteng mapalapit ang mukha niya sa mukha nito, ay naging mabilis ito. Sinakop agad nito ang kanyang mga labi, kaya naparalisa na siya sa pagkagulat. Pero nahimasmasan din agad siya at saka pilit na inilayo ang mukha nito. Subalit naging mapusok na pa ang paghalik nito sa kanya sa pagkakataong iyon. Kung kanina'y naramdaman niyang biglang nag-iinit ang katawan niya nang masilayan niya ang mga hita nito, ngayon ay kakaibang init ang nararamdaman niya dahil sa halik nito. Hindi na niya ito nagawang itulak pa. Mabilis sa bumigay ang kanyang katawan. Sinapon niya ang batok nito at tumugon sa halik nito. Maya-maya lang, naramdaman niyang nakakunyapit na ang braso nito sa batok niya. Ang isang bahagi ng isip niya ay nagbabala at sinasabing hindi tama ang ginagawa nila.
Lasing ang babae at hindi nito alam ang ginagawa nito. Pilit niyang nilalabanan ng sarili. Inihinto niya ang paghalik at sinimulan uli itong itulak palayo sa kanya. Pero natigilan siya nang marinig ang nakikipag-usap na tinig nito. No, please. Don't do that, honey. Kiss me, please. Just kiss me. You're drunk, Laila. Just kiss me again. Pagpupumilit pa nito. Napailing siya. Inilapit agad nito ang mukha sa kanya. Saka siya hinalikan ng todo. Napaungol siya at saka lihim na napamura sa sarili. Tuluyan na nga bumigay ng depensa niya. Kinuyumos niya ng halik ang malambot ang mga labi nito. At sabay siyang nabuwal sa kama. Napailalim si Laila. Hindi pa rin nito bumibito sa pagkakakapit sa batok niya. He kissed her hungrily, habang ang isang palad niya ay abala sa paghaplos sa makinis na balat nito. Nagpoprotesta ang isang bahagi ng isip niya. Hindi tama ang ginagawa mo. Pero hindi niya malabanan ng isipan. God, when was the last time he had sex? 11 months ago. Yun ay bago maaksidente si Silvani. Now his body was aching for sex. At ngayon nakahain sa harap niya ang isang nakakatakam na putahe, hindi niya iyon mapahindian. Bahala na, sa loob-loob niya. Bahala na kung anong susunod na mangyayari. Nagsimulang gumapang ang mga palad niya patungo sa isang hita nito. Naramdaman niyang napaliyay dito nang pisil-pisilin ang hita nito. Oh, keep doing that, honey. Pabulong na sabi nito sa tainga niya. Lalong pinainit nito ang kanyang katawan. Nanginginig ang mga daliri niyang apuhain niya ang zipper ng shorts nito. Nang tuluyan niyang mahubad ang short nito, naramdaman niya ang lubusang pagkabuhay ng pagkakalalaki niya. Kapag kuwaning natulala siya habang nakatingin sa malindog na katawan nito. Itim na bikini panty ang suot niya. Maya-maya ay sinimulan nitong haplusin ang dibdib niya. Nang hindi pa ito magkasya roon, ipinasok nito ang isang kamay sa loob ng suot niyang polo shirt. Napaungol siya na simulan na rin tanggalin ng suot nitong t-shirt. Kasunod ay inihuk niya ang bra nito saka muling hinalikan ang mga labi nito habang kinukubkob ng kamay niya ang dibdib nito. He wanted to make love with her slowly, pero hindi niya nagawa iyon. Nang hindi na niya makontrol ang sarili ay kumababaw na siya rito. Nang magsalubong ang paningin nila, nakita niyang may ngiti sa mga mata nito. Do you really want this? Pabulong na tanong niya. Yes, please. Gustong kasukalaman ni Chris ang sarili pagkatapos ng pagniniig nila ni Laila. Ilang sandaling tinitigan niya ang magandang mukha nito habang mahimbing na natutulog. Pagkatapos ay bumaba na siya sa kama at lumabas ng kwarto. Pabagsak na umupo siya sa sofa, saka sinapo ang mukha. Hindi tama ang ginawa niyang pag-angkin kay Laila knowing she was stone drunk. Yes, she liked it, but she was drunk. Napatingin siya sa pinto ng kwarto niya. Gusto niyang pumasok uli roon pero piniligilan na niya ang sarili. Baka hindi uli niya makontrol ang sarili. Ayaw niyang pagsamantalahan ito. Tulog na ito. Bukas na lang siguro niya ito kakausapin. Nagising si Laila na parang sasabog ang ulo niya sa sakit. Pagbangon niya ay nakita niyang hubad siya. Saglit na napaisip siya. At saka niya naalala na may namagitan sa kanila ni Chris nang nagdaang gabi. Napabugas siya ng hangin. Kahit lasing siya nang nagdaang gabi, alam niya nangyari. She had almost seduced him into making love to her. Hindi niya pinagsisihan iyon. Siguro dahil ng pangungulila niya sa kanyang yumaong ina at kasintahan kaya para nagre-rebelde na ang katinuan niya at hindi niya inalintana na ang estranghero ang kauliyawan niya. Nakita niya mga damit niya na nagkalat sa sahig. Dinampot niya yung mga iyon at sinuot. Saka lumabas siya ng kwarto. Nakita niyang tulog na tulog si Chris sa sofa. Nakabaluktot ito dahil hindi kasya ang malaking katawan nito roon. Napatingin siya sa malaking wall clock sa pinto ng townhouse. 2:45 ng magdaling araw. Kailangan na niya makaalis bago pa magising si Chris. Hindi niya alam kung paano haharap sa lalaki pagkatapos na nangyari sa kanila. Maingat na lumabas siya ng pinto at dumiretso sa labas ng gate. Mabuti na lang at may dumaan tricycle doon. Pinaragad niya iyon.
Manong, sa City's Bar. Halos 10 minuto lang ang layo ng bar na iyon. Nakita niya ang kotse niya sa parking space ng bar. Nakahinga siya ng maluwag nang sakay na siya niyon at pauwi na sa bahay nila. Papa, ani Laila. Lumingon ang ama niyang si Bernardo. Pilit ang tingin na sumilay sa mga labi nito. Nasa terasa ito. Morning, Laila. Paglapit niya rito ay humalik siya sa pisngi nito. Morning, pa. Nag-breakfast ka na ba? Hindi pa, pero tapos na ako magkape. Ikaw ang dapat na mag-breakfast. Sabi ni Melda hindi ka na kumain ng lunch at dinner kahapon. Umupo siya sa katapat na silyang inuupuan nito. Wala lang akong gana kahapon. Lagi ka na lang walang gana. Baka magkasakit ka na niyan, Laila. Hindi siya tumugon. Ang sabi ni Melda, naglasing ka na ng gabi. Hinintay ka niya makauwi pero alas 12 na ay wala ka pa. Anong oras ka ba nakauwi? Hindi uli siya tumugon. Hindi niya pwedeng sabihin dito nangyari sa kanya ng nagdaang gabi na dahil sa kalasingan niya ay nakipagkaloob niya ang sarili sa isang estranghero na tanging pangalan lang ang alam niya na pagkakakilanlan. Tinapik nito ang balikat niya. Anak, pwede ka bang mangako na titigilan mo ng pag-iinom? Baka magkasakit ka na niyan. Nag-iwas siya ng tingin dito. I'm sorry pa, pero nakakalimutan ko kasi ang mga sakit na nangyari kay na Mama at Justin kapag umiinom ako. I know, alam ko napakasakit para sa iyo ang pagkawala ng mama mo. Lalo't halos magkasabay lang sila ni Justin. Ako rin naman eh. Hindi ako makatulog ng maayos mula nang mamatay ang mama mo. Minsan nga, parang gusto ko na rin bumigay. Pero pinapalakas ko lang ang loob ko dahil kailangan mabigyan natin ng hustisya ang pagkamatay niya. Ano na nga palang development sa kaso pa? Positive, nak, may lead na ang pulisya. Nagkausap kami ni Hepe ng pulis ng station kahapon at ang suspect ay isang bodyguard na Mayor Merilla. Ngayon ay medyo nakakahinga na ako ng maluwag. I leave it all up sa mga abogado natin. By the way, naka-empake ka na ba? Alas 11 ay hahatid na tayo ng driver sa airport. Nakatakda silang umalis patungo sa Sydney, Australia. Gusto ng papa niya na magbakasyon muna silang dalawa ng kapatid nito sa Sydney. Pagkatapos na nakakalungkot ang mga pangyayari sa buhay nilang mag-ama, ay kailangan talaga nila ng bakasyon. 1 month of vacation nila roon. Naipanalangin niya na sana sa loob ng 1 buwan ay matanggap na nilang maluwag na sa kanilang puso na wala na nga ang mama niya sa buhay nila. Na isang alaala na lang talaga ito. Tapos na pa, kahapon pa. Good. Bababa muna ako sa study at kakausapin ko si Attorney Heron. Pag-uusapan namin ang pagpapafile ko ng candidacy sa susunod na buwan. Kumunot ang noon niya. Ha? Tatakbo ka sa eleksyon? Yes, nak. Alam mong wala akong hiling sa politika at mas gusto ko rin magtrabaho sa ospital bilang doktor. Pero ipagpapatuloy ko anumang nasimulan ng mama mo. Ayokong bigyan ng kasiyahan ng pamilya Merilla. Pinatay nila ang mama mo dahil ayaw nilang tumakbo siya bilang alkalde. Pwes, ako magtutuloy sa adhikain ni Gelda. Tumango siya. Tama, Papa, and I was always here to support you. Thanks, anak. Dumiretso ka na sa kusina para malagyan na naman pagkain yung sikmura mo. Okay. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.